Sian Gaza downfall. Dahil hindi yun totoo. At alam mo po yan sa sarili mo. Jake Ejercito versus Chris Bryant. Bitoy di natawa sa mga AI niya. Eto ha. Tested. Kita mo yung bibig niyo? Ito, di pa pang balita na kailangan atin na agad simula. So, simulan na natin. Going to my sister's wedding, Sian Gaza downfall. Ito yung nagsimula dun sa roller coaster na issue sa pagitan ni Ivana at ng legal wife ni Albi Benitez. So, si Albi Benitez ay isang kilalang businessman at syempre mayor ng Bacolod City. So, sobrang dumi at kalat nito. Pero ang pinaka-importante lang dito ay nadawit yung pangalan ni Ivana pati mga iba pang mga celebrities sa mga alleged daw na kabit ng kanyang asawa. So, ayoko na mag-deep dive masyado doon dahil ito ay dirty laundry ng mga tao na dapat private lang. So ngayon, syempre bilang pambansang marites at chismoso, itong si Sian Gaza ay gawa siya isang buong video tungkol dito sa nangyaring ito. So yung mga sinabi niya doon na hit or miss sa paraan ng pagsabi niya at syempre sa mga sources niya. Pero syempre ang mga tao nakakalimutan yung kanyang mga ginawang scam noon dahil siya ay merong online personality at presence. So sana ma-apply din natin to sa mga politiko na hindi porket funny sila, hindi porket lagi sila updated sa mga showbiz happenings na interesante rin tayo, huwag natin kalimutan yung mga nagawa niya. At syempre, hindi porket self-aware ka, di ba? Minsan ay ginagamit niya ang pagiging prangka at transparent na talaga na scam ako, yung mga ganun siya mga sinasabi, na hindi nun nililesen yung ginawa mo. Di ba? Kailangan makompensate mo yung mga naloko mo, mapa-businessman yan o mga kliyente o customer, kahit anong business pa man din yan, kung yan ay sa crypto or sa mga coffee ventures mo at lahat ng mga pinagsimulan niya. Kasi nung dati nung nyam-nyam pa lang siya, okay lang kasi alam mo yung katangahan lang, cringe lang, pero may mga legal ka na, illegal ka nang ginagawa at yun na umalis ka ng Pilipinas para hindi madawit ng mga kaso. Yun, ibang usapan na yun at mas pinapakita nun yung integridad mo bilang isang tao. So nung nakita ito ni Javi Benitez, hindi ko lang Javi o Javi kasi pag Javi parang Jollibee, naalala ko na anak ni Albi Benitez at ang kanyang asawa, para siya nagsulat sa death note, nilagay niya Christian Gaza. Anong ginagawa mo? Prime Water. Hindi ko makakaya sa Johnny. Hindi ko kaya. Christian Gaza. Tapos nawala yung account niya. So ngayon dito nagkaroon na ng iba't ibang mga conspiracy theory kung paano to nangyari, kung na-delete ba talaga, meron bang complaint, dineactivate lang ba ni Sian Gaza dahil sa FB kasi meron naman yung parang steps na ito yung una mong ito yung pangalawa mong naging problema, pangatlo mo, tapos makikita mo yung account mo dahan-dahan nagiging red. Pinagdaanan ko yan sa YouTube at sa FB. So dun ka matututo at dun mo parang matatry kung hanggang saan mo pwede sabihin isang bagay na hindi ka madadali. At dahil nga nasa ibang bansa si Sian Gaza, marami siyang pwedeng sabihin na agad-agad. Kahit sabihin mo totoo, kahit yung iba doon ay naging totoo din, wala kang karapatan para sabihin agad yon in behalf of someone else o kahit anumang kumpanya yun. Para kasi nagiging public lynching or para kasi nagiging public ang hustisya. Papahiyain muna kita ng ilang araw, tapos pag mali ang mga sinabi ko, magsusorry ako, di ba? Yun yung nakakalungkot sa gawain ni Sian Gaza. Kaya iki at sukot yung kanyang paraan ng paglalathala ng chismis. Kasi ginagawa din natin to, di ba? Yung mga memes, mga nagiging issue sa bansa, ginagamit din natin yan. Pero yung paraan ng paggawa niya kasi, yung execution yung kakaiba doon. Yun yung alam niya kasi na nasa isa siyang unique position na kaya niya to sabihin dahil wala siya sa Pilipinas. At yun nga, nagpost si Ivana tungkol dito na hindi daw yung totoo. Pero nung nilabas to ni Javi Benitez, nagpost din siya days after na ayoko na sana magsalita. Pero alam kong hindi rin ito may iwasan. Ang mga totoong nakakalaw ng buong kwento, tahimik lang. Hindi sila nasa balita, hindi rin sila nagpo-post. So patama ito kay Sian Gaza. Ang hiling ko lang sana nagkakaintindihan pa ng mga magulang ko. Dahil yun nga, personal na to eh. Parang nakikita lang natin ay mga parang estranged na mag-asawa na nagtatalo, na hindi nagkakaunawaan. Pero sa kanila, sa mata ng ibang tao, ito ay personal nilang buhay. Pinagdadaanan nila at hindi natin alam ang buong nuance o buong konteksto ng lahat ng ito. Kahit sabihin natin 90% ay tama na sinabi ni Sian Gaza doon sa iba niyang mga pakulo sa iba't ibang mga issues, yung 10% nun, maaring ma-overturn yung buong kwento. So, yun yung nakakalungkot sa ginawa niya. So, syempre, ang ibang teorya, dahil ko lang yung tinfoil hat ko dito, na si Mayor Benitez, well, mayor din naman ang kanyang anak ng Victoria naman, si Mayor Benitez na nag-found ng kumpanya na naging DG Plus, ang isa sa mga pinakilalang major gaming business dito sa Pilipinas, na bilyonaryo ito, kaya-kaya niyang patahimikin yung social media page mo. So, ang hindi ko lang naintindihan dito, kung dineactivate ni Sian Gaza yung kanyang page, ibig sabihin nun, hindi pa directly napatanggal yung kanyang account. Pero back and forth, nawala, na-unpublish, bumalik, nag-post siya ng kapag ginamit mo yung connection mo,
mo para ipa-disable account na isang tao illegally without any grounds for violation. Ibig sabihin totoo lahat na sinabi sa'yo kaya kailangan mo siyang Hindi naman, maaari din naman kasing mas gusto nila ito idaan sa korte, sa private matters. Hindi naman lahat kailangan marinig ng lahat. Medyo ironic lang na siya yung may karapatan magsabi ng illegal. Marami pa nga siya mga pending kaso dito sa Pilipinas. Hindi ko kinakampihan dito at hindi ko naman din deep dive yung kaso nila sa isa't isa na mayroon daw legal wife, matagal daw sila iba't ibang yan na hindi ko naman ma-verify sa sarili ko at wala akong pake essentially dun sa kanilang mga pinag-uusapan. Pero ito sinabi mo ay alam mong narrow-minded. So sunod na balita na ito naman hindi siya tumakas pero pinapadelete Jake Ejercito itong video ng kanya anak ni Andy na pinost si Chris Bryant. Dun sa video syempre pinakita niya doon na parang hindi ready o nabigla siya. Wala naman parang outright na parang pinressure niya yung bata. Parang sinabi lang niya umalis siya. At ito ay nakita ni Jake. Di ko alam syempre kung sinumbong o tinanong niya yung tatay niya na pwede bang pa-delete daw or kung sinabi niya after dito sa mga influencer na ito na huwag niyo na po i-post, hindi ayoko po, diba? So din siya kung sinabi niya dito, please continue to report in this page of this irresponsible clout chaser who ambushed a 13-year-old for views. I'm now in the process of exploring legal options. If you were able to take screenshots of the inappropriate comments on that video, kindly email it to us. So siguro kung hindi man nakita agad ng mga tao yung video na parang hindi ko makita ni mali dito hindi yun yung point. Ayaw ng tao. Sumunod ka lang. Pwede mo na agad tanggalin agad yan. Kung yun ang goal mo, tanggalin mo agad, magpaumanin ka sa na-post mo at i-delete mo na. Pero yun nga, matagal bago nyo natanggal to lahat. At pangalawa din, minor din yung bata. Meron ding isang side na sinasabi, bakit? Public naman siya eh. Public naman itong anak nyo. Pinopost nyo nga yung mukha niya online, kasama nyo, sa mga gatherings nyo. Public na siya. Hindi na siya parang surprise, wala siyang privacy, ganyan. Pero I think andun pa rin naman yung consent eh. Kahit sabihin natin artista kung ayaw nila, di ba? Magiging example ka doon na sumunod ka, pakinggan mo kung bakit ayaw nila yung moment na yan. Kasi hindi naman ito yung parang, nakita ko naman yung mukha niya sa mga pinost before, Jake, bakit gano'n? Hindi yun yung point. Ayaw niya na malagay ako dito sa video ng particular na vlogger na to o particular na may-ari ng video na ito. Yun siya. Gano'n lang siya kasimple. I think ang pagpupuntahan nila rito at mas malakas na case ay yung itong kanyang kinoment recently lang, inappropriate comments kasi I doubt makuha nila yung privacy part doon lang sa mismong video. Gusto nilang puntahan nito yung na siya ay bata pa para doon. Sunod na balita na naman, ito naman ay yung kumakalat na AI video ni Michael V at pinost din niya to. Warning, this fake ad was created using AI artificial intelligence. Eto tested and proven ko na to. Kita mo yung bibig niya ng Starlink Wi-Fi modem na ito kung ayaw mong bumilis ang signal mo. Uulitin ko kung ayaw mong bumilis yung signal ng Wi-Fi mo, huwag kang gagamit ng Starlink. Dati akala ko yung satellite internet para lang sa mga astronaut. Yun pala sobrang ganda pag ganito yung Wi-Fi mo. Hindi ito sponsored ako mismo. Nakatakot. Huwag kang gagamit ng Starlink Wi-Fi modem na ito kung ayaw mong bumilis ang signal mo. DigiConnect. Speaking of scammers, ayun din. So, naalala ko lang kasi, di ba, nag-post tayo tungkol sa AI at ito yung sinasabi ko nakakatakot sa AI. Ano ba artificial intelligence? Nakakatakot at nakakatuwa na ganito na kabilis mag-upgrade at mag-improve ang mga AI systems at builds na ginagawa natin. Kasi dati, di ba, yung meme nung kay Will Smith, ako kumakain ng spaghetti, nag-improve. Kasi ngayon, sobrang realistic sila na kahit merong mga makakatawid, ay nakakatakot pa din. Yung pwedeng ilagay, kahit sinong mukha, especially mga mukha namin sa AI at pwedeng mag-plug yan ng walang habol. Siyempre mahirap habulin niya kung sino yung mga yan, di ba? Hassle siya essentially para sa mga taong involved. At ito yung gusto ko sana malagyan ng extra protection yung mga taong gagamit niya at yung mismong build ng mga yan. Kasi kung mapapansin mo, hindi ka pwede malagay na kahit anong sexual sa ChatGPT o kung ano mang engine niya. Pag tinype mo yan, sabihin bawal yan. Kasi sinusubukan ko hanapin yung hanggang saan pa pwede. So yun yung isa sa mga yun. Sana pati yung paglagay ng muka ay mabigyan din ng limit. Hindi ko pa alam dahil hindi naman ako ganun ka-versed sa software at sa system na ginagamit nila in play para magawa itong mga AI na mga edits na to. Pero sana malagyan din nila yun ng limit. At yun nga, tulad nito, example nun, para maging responsable tayo sa paggamit ng AI. Kasi technology yan, dapat matuto rin tayong magamit. Parang ayoko naman ito maging tulad nun dati na kaka-computer mo, kaka-AI mo, hindi ka na makapag-isip yung sarili mo. Magandang magamit natin siya as a tool para makapag-move forward at magamit siya sa ikabubuti na lahat at mas ikabibilis at ikatututo ng mga gagamit niyan. Kung si Michael V magaling siya mag-spoof o mag-parody ng mga kanta at mga kilalang scenes, ito yung gaya na nakaka
nakakalungkot eh. Kasi wala siyang buhay. Diba yung pagkakasabi niya, yung tono, walang wit, walang puso, walang pagkatao. At yun sana ang meron ng AI habang ginagamit natin to sa future. At doon tatapos natin yung balita ng linggo. Maraming salamat. Sana gusto nyo yun. Comment nyo lang iba nyo pa gusto padaanan natin. Ako ulit si James Shopper, ang inyong hindi pa AI na namamaalam. Phew!